Maayong aga sa inyo. Nandito lang tayo sa Cebu City kasi bibisitahin natin ang Camputiao at saka Capitol site. Pupuntahan natin yan para magsagawa ng charity. Pero ngayon, tuturuan ko muna kayo. May mga tanong kayo, pag ba naligo kayo sa gabi, bababa ang inyong dugo o yung tinatawag na anemia? Hindi nyo alam, meron kayong mga nararamdaman na senyales na pala na mababa ang inyong dugo or kulang kayo sa dugo. Sa topic natin, mababang dugo, kailangan nyo ba ng CBC? Alam nyo, murang test ang CBC at marami na kayong malalaman. Alam nyo po, dahil sa, halimbawa may nararamdaman kayo, hindi nyo alam kung ano man yon, pwede ho kayong magpa-CBC, mga 150 pesos. Pero ang dami nyo ng malalamang mga pwedeng dahilan. Halimbawa, practical ho tayo, no? Kayo ba laging pagod? Nanghihina, maputla, parang may palpitasyon, mabilis yung tibok ng inyong puso, hinihinga, lalo na pag napabilis kayo ng lakad, tapos hilo, lalo na sa biglang tayo, diba? Nakaupo, biglang tumayo, parang masakit yung dibdib. Ito pa, malamig, masakit ang inyong binti. So akala nyo nagka-cramps lang o namumulikat. Ganon din yung malamig at masakit na kamay at paa. Pwede yan. Masakit ba ulo nyo? Tapos pag nakahiga kayo sa gabi, dinig nyo sa tenga nyo yung inyong mga palpitasyon. O kaya minsan may naririnig kayo, parang dinig nyo yung daan ng dugo dun sa inyong tenga. Tapos nagka-crack yung labi. Tapos hindi kayo makakonsentrate. Pag nakita nyo yung anak nyo, bumababa ang grades. Tapos lagi nga may cramps. May dahilan bakit tayo nagkakaroon ng mababang dugo. Hindi po dahil sa pagligo sa gabi. Maaaring malakas pala kayong magdugo, akala nyo normal lang. O kaya hindi gumagawa ng pulang dugo ang inyong katawan. O kaya kulang kayo dun sa mga vitamina, yung mga vitamin B, tsaka folic acid, iron, vitamin C na kailangan nyo. At mabilis masira ang inyong RBC. Pag sinabi kasing RBC, yan yung nakikita dun sa CBC. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo maintindihan nararamdaman nyo, magpa-CBC lang kayo. Kasi yung red blood cell nyo, di meron siyang hemoglobin, protina yon. Doon kakapit yung oxygen nyo at dadali niya sa buong katawan. Kapag kulang yon, kaya kayo hinihingal, kaya nanlalamig ang inyong mga paa at kamay. Kaya mabilis nagpapalpitasyon. Nung una, hindi ko pinapansin yan. Ito pala yung mga dahilan. Pag nag-blood test kayo, pag lalaki, mga 12, mga 13.5, yun yung normal sa kalalakihan. Sa kababaihan, 12 pataas. Ngayon, may mga babae bumababa 10. Naranasan ko po yun. 10, 8, 6. Bakit? Kasi anemic na pala. Bakit? Malakas magregla. Akala natin normal lang sa atin na ang lakas-lakas na pala ng regla natin. So, pag ganon, punta na ho kayo sa inyong OBGYN. Yung mga taong may sakit sa bato. Kasi, hindi na gumagawa yung kidneys nila ng hormone na erythropoietin. So, yung makakilala nyo na may kidney disease, lagi silang anemic, namumutla. Kasi nga, kailangan na nila nung injection na erythropoietin. May mga tao, dugo ng dugo ang ilong. So, yung kakadugo ng ilong nila, bumababa na yung CBC nila. May mga tao, nakita nila, pag dumi nila, pulang-pula yung inodoro. Kailangan po pumunta tayo sa gastroenterologist, sa surgeon or colorectal surgeon, o kaya ipatest din. Kasi yung mga dumurugo ang tiyan, baka po may problema tayo. Bawa naka-aspirin tayo o kaya baka may bukol sa tiyan. So kailangan malaman natin ng maaga. Pwede rin sa pag-ihi. Hindi nyo napapansin, umiihi na pala kayo ng dugo. So kailangan natin dyan urologist. Baka may problema sa pantog o sa kidney para maagapan. Ngayon, yung mga tao na nagkaroon ng sakit sa puso na tinatawag na heart failure, napansin nila nung mga doktor, nagkakaroon din sila ng anemia, iron deficiency anemia. Tsaka mas namamaga yung kanilang atay. Kaya kakapa-kapain din yung atay, ha? Kasi hindi na gumagawa na, or mas gagawa yung atay mo ng hormone na hepcidin para yung iron mo
manatili dun sa iyong mga cell. Yung mga buntis, bagong panganak, kaya nga sila binibigyan ng masustansyang pagkain kasi maraming dugong nawala sa kanila. Yung mga senior, hindi kayo nakakakain ng maayos, baka may malnutrition na. O kaya dahil walang ganang kumain, hindi na nakakakain ng mga pagkain mayaman sa iron, folic acid. So ito yung mga karne, isda, manok, baka hindi nyo na nakakain yan kasi nga may problema sa pagkain. Kulang kayo sa nutrisyon. Ganon din yung mga bata. Kapag ang mga bata kulang sa iron, anemic, hindi ho sila makapag-aral mabuti, hindi makakonsentrate. Kaya mababa ang grades. Sa Pilipino po, mababa lagi ang grades natin. Ngayon, paano mo i-check? Sabi ko nga, CBC lang, ang dami nyo nang malalaman. At isa pa, tignan nyo yung ilalim ng talukap ng mata nyo. Baka naman maputla. Tignan nyo yung palad nyo. Ito medyo maputla din. So, dyan lang po malalaman nyo na. Pag pumunta kayo sa doktor, baka may murmur. So, sila lang po yung makakadinig doon. Pero kayo, mararamdaman nyo. Mabilis yung palpitasyon. Hinahabol, irregular. Tapos parang hingal nga kayo. Laging hilo. So, kailangan po mag-visit tayo sa ating doktor. Yung mga buntis, kailangan painumin agad ng iron, tsaka folic acid. Yung mga bata at tsaka sanggol, tignan po natin yung mga binibili natin mga cereals sa kanila. Baka kailangan pati yung gatas iron fortified foods para gumanda yung pag-aaral ng inyong mga anak. Pagdating sa pagkain, kasi minsan yung iba nagda-diet o dahil sa kakulangan ng pera, hindi po makakain ng mga baka, baboy, manok, kailangan ho yan. Ang mura-mura, berdeng dahon ng gulay. Pag nagtitipid pa yung mga tokwa, munggo, beans, marami ho yan. Pero tutulungan nyo ng vitamin C para ma-absorb yung iron. Itlog, mani, kasoy. Sa prutas, pakwan, maraming iron. So sana po, ito pong mga tips natin. Huwag niyong pagbintangan yung paliligo sa gabi. Marami hong dahilan ba't bumababa ang ating CBC. So napakaganda po ngayon ng ating kalawakan. Tapos yung view natin, very green. Napakaganda po dito sa Cebu City. Magkita-kita po tayo sa Capitol Site.